Daw po sa mga nagdiwang, nag-celebrate, tuwang-tuwa dito sa 12-day suspension na ito ng It's Showtime, ay syempre etong si Labrador. Okay, good job. Sige lang, wala namang problema yan. Sabi nga ng mga netizens, enjoy mo lang yung mga ganitong nangyayari. Okay, sa It's Showtime, kay Vice Ganda at kay Ayon. Pero hindi ibig sabihin yan ay tama ka na doon sa pagbira, doon sa pagbanat nyo kay Vice at Ayon. Hindi ibig sabihin yan. Alright? Sadya lamang siguro na ang mga katulad nyo ay natutuwa sa mga ganitong pangyayari, sa mga ganitong nangyayari. Dahil in the first place, yun naman talaga ang intention nyo. Okay? Mabigyan ng parusa. Alright? Pero hindi nyo inintindi. Hindi nyo inisip at inimbang ng maayos kung alin ba ang tama at mali. Kung meron ba talagang paglabag o ano. So, ang kinalabasan, talo pa rin naman kayo. Akala nyo yung 12 days? Diyos ko po, siguro pakiramdam nga natin minsan, after 1 or 2 days of sleep, Diyos ko, ang bilis. Tapos na uli ang 12 days. Ibig sabihin, babalik si Vice Ganda at si Ayon at ang It's Showtime. At pag sila ay bumalik, they are even stronger and better. So, mas lalong mangangapa yung kalaban. Mas lalong mahihirapan. In the first place, ulitin ko, hindi naman sana tinuturing ng It's Showtime na kalaban yung ibang programa na nasa noon time. Hindi sana eh. Kaya lang sila po kasi ang gustong labanan ang It's Showtime. Masaya sana yung healthy competition lang. Pero ganun ang nangyari eh. At meron pa mga katulad na si Mr. Labrador. Ito ang intention mo noon pa man. Kaya for the meantime, you are successful. Masaya ka sa ginawa mo. At natural lang yon dahil yun talaga ang mga ugali ng mga katulad niyo, Mr. Labrador. Ang sabi, record-breaking daw at ang suspension na ito ng It's Showtime nga. At meron pa siyang congratulations. Yun lang. 12 days is too short. Totoo. Kung maipatupad man yan. Siyempre may apila pa ang ABS-CBN. Natural din lang na mag-apila. Pero yun nga, sa case po na si Labrador, bukod sa nanganganib na naman yung iba niyang social media account na sa tingin ko ay napakahalaga sa kanya. Paano ba? Or paano pa siya kikilos, diba? Paano pa siya magiging kontrabida kung wala na siyang mga social media account? Saan siya mapapanood, diba? Ang ibig kong sabihin, napakadali ng 12 days. Pero yung pag-apilan niyo po, ilang beses na bang nag-apila etong si Labrador doon sa kanyang nawalang TikTok account? Diba? At wala rin kinahantungan. Alright? Dito sa sitwasyong ito na nanganganib nga rin daw yung kanyang Facebook account. Ikaw ba'y masaya dyan? At yung mga masasaya tungkol sa nangyayari sa'yo, ano kayang masasabi mo? Yun yung importante dahil eto yung pagiging masaya mo ngayon, eto po ay napaka-limited na oras. Parang okay, for the meantime, mag-enjoy ka. Pero the bigger part of your life, you're in bad light. Okay? So, ganun ang nangyayari. 12 days lang yan. Yung sa'yo po ay mukhang forever na wala na kayo sa TikTok. At yun nga, excited ang mga netizens na mawala ka rin sa TikTok rather, yung wala na talagang pag-asa. At excited nga rin ang mga netizens na mawala rin po kayo sa Facebook. At siguro, natutuwa kayo dito dahil alam nyo na time will come, ayun na nga, madidelete din ang inyong social media account ni Meta. Maganda yan. Okay lang yan. Enjoy nyo yung kasablagan or yung misery ng iba, yung nangyayaring negatibo sa ibang tao. Enjoy nyo yan. Dahil paminsan-minsan lang po kayo nakakaranas ng ganun. Alright. Maraming salamat daw sa MTRCB. Good job daw sa ahensya. Madam Lala Soto, salamat po sa napakagandang aksyon. Magkakasundo po tayong lahat sa pagprotekta ng kabataan laban sa mga kalaswaan. You see? Ay laban sa mga kabulastugan at kabalahuraan na si Rendon. Hindi rin ba yan nakikita ng MTRCB na sa social media? Matindi po siyang mambalahura. Okay? Ano? Congratulations nga daw. Ito daw ay bagong milestone ni Vice at ni Ayon. Huwag kayong mag-alala. Totoo na hindi apektado si Vice at si Ayon. Siguro inisip din lang ni Vice Ganda, yung 12-day suspension, natural lamang apektado rin.
yung mga empleyado ng It's Showtime. Natural lamang yon. Kaya siguro yun yung nasa isip ni Vice Ganda. Pero kung sila lang, nako, sabi nga niya, eto mga ganitong pagkakataon, alam niya may bagong oportunidad na parating. At yung opportunity ng mga katulad ni Vice Ganda, yung oportunidad sa buhay ng mga katulad ni Vice Ganda, unlimited po yan. Yung sa inyo po, Rendon Labador, meron kayong opportunity para maging inspirational sana kayo on social media. Kaya lang kasi, hindi nyo yun nakita bilang oportunidad na maganda. Nakita nyo yun para ipatupad or para gawin mo yung gusto mo na napabagsakin yung mga taong kinaiinggitan mo. So sa tingin ko talaga, etong mga ginagawa ng isang Rendon Labador ay maliwanag na inggit lang sa mga tao na nagtagumpay sa social media dahil alam natin kung hindi nagpakakontrabida etong si Labador, wala rin naman po ito talaga sa social media. Wala rin po naman talagang puwang yan. Hindi ganon kalaki sigurado ang kanyang platform. So good luck. Kung tatagal ka, good job. Kung hindi, you deserve.